Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. Senator Cheese inalis forthwith. Natuloy ang umugong na balasahan sa liderato ng Senado. Pinalitan na ni dating Minority Leader Tito Soto si Francis Escudero. Sina Senators Big Subiri at Ping Lacson may mga bago na ring posisyon. Pero bago ang palitan, mayroong laglagan sa flood control scandal, kumanta na ang mga diskaya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Mula sa Senado, ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Pangasinense, maabigya labi. Simulan na natin ang agenda. Escudero ousted, Tito Soto balik bilang Senate President. Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada pinalitan din. Laglagan na mga kongresistang tumanggap umano ng kickbacks mula sa flood control projects ibinunyag ng mga diskaya. House Speaker Martin Romualdez nadawit. Ilang kumpanyang sangkot sa flood control scandal hindi na makakasali sa procurement projects ng gobyerno. 3 kontraktor pinakakasuhan din sa ombudsman. Matapos hiritan, ilang miyembro ng Kamara, Executive Secretary Lucas Bersamin, humarap sa House Appropriations Committee. Biyaheng abroad ulit, drug war, whistleblower Royina Garma tetestigo raw laban kay FPRRD sa kaso sa ICC. At kilalanin ang mga nagwagi sa 2025 MTV Video Music Awards. Soto in, Escudero out. Senate President muli si Senador Tito Soto. 15 senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyari ngayong araw na ito, lalo na dyan sa Senado. Ano? Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa pinakamalaking storya ngayon ang coup sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hannah T. Hannah, ano na ang latest? Willard, sa 15 boto, opisyal nang bumalik si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong araw. Mismong si Senator Cheese Escudero ang nag-administer ng kanyang oath. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority, and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. 2
ginawa matapos ang nomination. Ayon sa isang source ng politiko, na trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito. Naiugnay ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Lawrence Lubiano, isa sa top 15 contractors na kumorner sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta, kung saan 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto at anya, the Senate will be in good hands. As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Pinalitan ni Zubiri si Senator Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang Majority Leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Senador Francis Tolentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Senator Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore. Si Lacson ang kilalang taga-busisi ng national budget at bumunyag sa modus o scheme ng DPWH para makakuha ng share sa flood control projects. Willard. Ana, may impormasyon ka ba kung sino-sino ang mga bumoto kay Soto? Willard, so far, wala pang opisyal na number kung sino-sino ba talaga itong mga ito, and we've yet to receive itong kopya ng resolution tungkol nga dito sa bagong liderato. Pero kanina, kinumpirma na rin ng ilang mga senador yung kanilang pagboto gaya ng ilang minority members katulad ni na Senators Risa Ontiveros at Senator Loren Ligarda. Hana, may mga magiging pagbabago ba sa committee chairmanships ngayong bago na ang Senate President? Willard, natanong natin yan kay SP Soto kanina. No? Actually, natanong siya kung posible bang mapalitan itong sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta, at sabi niya, senators have yet to decide. Pero pagdating doon sa Finance Committee, sabi niya, posibleng hindi palitan itong si Senator Win Gatchalian. Balik sa'yo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hana T. Live din dito sa Senado. Bago ang palitan ng liderato, may laglaga namang nangyari sa Senado. Kumanta na ang mag-asawang Diskaya sa kanilang pagharap sa investigasyon sa flood control scandal. Nagbabalik si Hana T para sa detalye. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Nilaglag na ng mag-asawang Diskaya ang mga dawit na politiko sa kanilang mga proyekto. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw, 2 malalaking kongresista ang dawit sa di umano'y pakikinabang sa tongpats ng DPWH sa projects ng mga Diskaya. Yan sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, na dati ng House Appropriations Committee Chair. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ang request daw na pera ni Congressman Rillo para sa unprogrammed funds at insertions na inaaprubahan mismo ni Speaker Romualdez. Tao raw ni Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa kanila. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico.
Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa Pasig City naman, lumapit daw ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin umano ang parte ni Congressman Roman Romulo sa isang flood control project noong 2022. Nasundan pa ito ngayong taon dahil 30% naman ang hinihingi para sa parehong kongresista. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Totoo rin daw ang 10 to 25% na tongpats na hinihingi ng DPWH para hindi maipit ang kanilang kontrata. In cash pa raw ito kung ibigay ng couple. Ang bawat transaction may voucher o ledger kung saan nakalagay ang araw kung kailan ito natanggap. 18 officials ang pinangalanan ng mga diskaya na gumagawa nito. Bukod kay Roman, kasama rin si Oswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, mga kongresista sa QC na sina Patrick Vargas at Arjo Atayde at Marikina Congressman Marcy Chodoro. Kung minsan, ilang politiko pa raw ang personal na inabutan nila ng pera dahil matindi raw kung manggipit ang mga ito. Kasama rito si Rillo, si AGA Party List Representative Nikki Briones at ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde. Dahil malaki ang tsansang lumiit ang kita nila dahil sa tongpats, madalas daw silang mag-participate sa projects. Sa kabila nito, nanindigan ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects na hindi raw sila gumawa ng guni-guning proyekto at masugid ang inspection sa kanilang mga project. Sa ngayon, ayon kay Curly, nagtataguan na ang mga opisyal at politikong ginamit daw ang kanilang pamilya para yumaman. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Mariin ang pagtanggi ng mga kongresista ang kinaladkad ni Sara at Curly Descaya. Kakasuhan din daw nila ang mag-asawa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Agad pumalag ang mga kongresista at politiko na pinangalanan ni Curly Descaya. Sa isang pahayag, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo na hindi siya kailanman naging sangkot sa kahit anong bidding o maging sa pagpili ng mga contractor para sa mga proyekto ng DPWH. Diversionary tactic lang daw ito at pagtuturo sa iba para matakasan ang pananagutan sa batas. Kaya hinamon niya sina Curly at Sara Descaya na magpakita ng ebidensya. Ganito rin ang tugon ni Marikina Congressman Marcy Teodoro. Hindi rin daw siya ang congressman noong na-award ang mga kontrata sa kumpanya ni Descaya. Pinabulaanan din ni Quezon City Congressman Arjo Atayde ang akusasyon at pananagutin daw niya sa batas ang nag-aakusa sa kanya. 100% not true naman daw ang paratang laban kay Congressman PM Vargas dahil wala raw ni isang project ang mga Descaya sa 5th District ng Quezon City. Magsasampa rin daw si Vargas ng kaso laban sa mga Descaya. Ang mensahe naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor Florida Robes sa mga nagdidiin sa kanya sa flood control anomaly projects, mangilabot naman kayo. Ani Robes, kitang-kita naman daw kung gaano nakaganda ang San Jose del Monte ngayon. Wala rin daw ghost projects sa lugar. Sasampahan din daw niya ng kaso ang mga Descaya. Pinabulaanan din ni Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela ang expose ng mga Descaya sa Senado. Wala rin daw siyang tinanggap na kahit anong pera o pabor mula sa mga Descaya. Kinwestiyon din ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang basehan ng mga pahayag ni Curly laban sa kanya. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, na dating chairman ng Appropriations Committee, tinawag na baseless, irresponsible at hearsay ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Hindi na rin napigilan ni Maine Mendoza na magsalita sa harap ng mga aligasyon laban sa asawang si Congressman Arjo Atayde. Git ng aktres at host, walang basehan ang mga akusasyon. Pakiusap niya sa kanyang followers, tigilan ang personal attack sa kanyang asawa at kanilang pamilya. Dagdag ni Mendoza, walang ginagawang masama ang Quezon City 1st District Representative. Inosente raw si Atayde at napaka-unfair umano ang kanyang sitwasyon. Ang congressman ay anak ni businessman Arturo Atayde na una na ring nadawit sa issue ng sabong. Kamakailan lang ay lumitaw ang litrato ng negosyante kasama ang missing sabongeros whistleblower na si Alan Bantiles.
Naharap ngayon sa kaso ang pasimuno ng protesta laban sa mga diskaya sa Pasig City. Wala raw kasi silang rally permit. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Kakasuhan ng Pasig City Police ang organizer ng rally sa compound ng St. Gerard Construction at Residential Address ng mga diskaya nitong nakaraang linggo. Bukod sa pambabato ng putik sa gate, nag-vandalize pa ang mga rallyista. Wala rin daw permit ang protesta. Nung umabot yung mga pulis natin doon, tapos na yung batuhan ng putik. Actually, putik lang naman yung binato doon. putik. And then, doon na sila nagsagawa ng kanilang programa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pasig City PNP sa kampo ng mga diskaya para sa kanilang affidavit kaugnay sa reklamo laban sa mga rallyista at ang kanilang pananagutan. Una nang sinabi ng abogado ng mga diskaya, nakakasuhan nila ang mga promotor sa protesta na sumira sa katahimikan at ng baboy sa private property ng pamilya. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Hindi na makakasali pa sa procurement projects ng gobyerno ang mga kontraktor na dawit sa flood control scandal. Ayon sa Budget Department, kanselado na ang membership ng 9 na kumpanya ng mga diskaya sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Inaasahang isusunod dito ang Simps Construction Trading at Wawaw Builders. Tatanggalin na raw ang records ng mga kumpanya para hindi na sila makasali pa sa anumang bidding. Samantala, pinakakasuhan na sa ombudsman ang 3 contractor dahil sa mga ghost at substandard flood control project sa Bulacan. Sabit din ang ilang opisyal ng DPWH Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Simple ang sinabi ng Pangulo, lahat ng dapat managot ay dapat managot. Naghain ng 5 fraud audit reports ang Commission on Audit sa Ombudsman ngayong araw laban sa ilang opisyales ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at 3 contractors. Kabilang sa mga isinumiteng ulat ang 2 proyektong hawak ng Wawaw Builders, 2 sa St. Timothy Construction na pagmamayari ng mga diskaya at isa naman sa Sims Construction Trading. Ayon sa COA, ang 5 proyektong ito, kung hindi incomplete, tila super substandard daw o di kaya non-existent. Ang 5 palpak o ghost projects na ito sa Bulacan may kabuuang halaga na 342.6 million pesos. Sa isinumitering reports, napag-alaman ng COA na kabilang sa liable DPWH officials sina then District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Project Engineer Paul Jason Duya, Construction Section Chief JP Mendoza at marami pang iba. Pag-file po namin, mag-preliminary investigation po ang Office of the Ombudsman at sila po ang magsasabi kung ano pong case ang ipa-file po nila. Sinamahan ni DPWH Secretary Vince Dizon si COA Chairperson Gamaliel Cordoba nang ihain ang fraud audit reports kanina. Aniya, mismong DPWH ang nagbigay ng mga dokumentong kinailangan ng COA para sa kanilang ginawang inspeksyon at pagsusuri ng mga maanomaliang proyekto. Parte rin daw ito ng direktiba ng Pangulo. Pagkaupo ko, sabi niya, paspasan nyo yan. Ayoko na ng salita, ayoko na ng proseso pa, filean na ng kaso yung mga yan para managot na sila. Dagdag ni Dizon, may mga personalidad na rin daw na sasampahan ng official complaints sa mga susunod na araw. Pati ang pagsibak sa ilang opisyalis ng DPWH tulad ni na ADE Bryce Hernandez at JP Mendoza, ilalabas na rin ang official order ngayong linggo. Ayon naman kay Cordoba, linggo-linggong magsusumite ng fraud audit reports ang komisyon para sa mga madidiskubreng palpak at ghost flood control projects. Dagdag pa niya, may sariling internal investigation ng COA para malinis ang kanilang hanay mula sa mga korap na opisyal. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Seryoso man ang usapin pero nagawa pa rin magbiruan ng ilang senador sa pagdinig ngayong araw sa flood control scandal. Pero may isang biro na hindi kinatuwa ni Senador Jinggoy Estrada. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Naging mainit ang ikatlong araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa laglagan ng pangalan ng ilang politiko at opisyal ng gobyerno na di umano'y humingi ng kickback mula sa mga diskaya. Pero hindi naman puro seryoso ang usapan dahil maya't maya may breaking of the ice. Kailangan din na paminsan-minsan ay tumawa para mapahupa ang tensyon. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, alis tensyon na muna. Roll call pa lang kasi ng senador na dumating, nagkatuwaan na ang mga mambabatas. Siyempre, special mention sa chairman ng committee, ang earliest bird na senador. Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Magkasunod ang magkapatid na sina Senators J.B. Ejercito at Jinggoy Estrada. Pero humagalpak sa tawa sa pagdinig matapos tawagin ang dalawa na the good one and the bad one. Senator J.B. Ejercito came at 8:40. Senator J.B. Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Kaya pabirong inambahan ng suntok ni Senador Jinggoy si Marcoleta. Ang pagbibiro umano ay meron ding hangganan. Sa unang beses, maari pang sakyan. Subalit kung maulit pa ang mga banat na pabiro, tsak aalma na ang pinatutungkulan. Sa kalagitnaan ng pagtatanong kay Curly Diskaya matapos ibulatlat sa Senado ang mga pangalan ng ilang kongresista na umano'y humingi sa kanya ng padulas para matiyak na mai-award sa kanyang kumpanya mga proyekto ng gobyerno, na ulit ang banat ni Marcoleta kay Estrada matapos itong magtanong kung may mga senador bang nanghingi rin sa kanya. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Nagtawanan pero umalma na si Estrada at kahit nakangiti, inihayag na niya ang kanyang saloobin sa biro sa kanya ni Marcoleta. You know, I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Hindi naman humantong pa sa tensyon at nagpatuloy ang pagdinig. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! PBBM wala raw sasantuhin sa flood control investigation. Ang detalye live mula sa Cambodia, susunod sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Boni MRT Station. Kaunting pasensya dahil halos walang galawan ng mga sasakyan sa northbound lane. Walang sasantuhin si PBBM sa pagpapanagot sa korupsyon kahit pa kamag-anak. Yan ang pahayag ng Malacanang matapos madawit ang pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Live nag-uulat mula Cambodia. Ivy, ano ang sabi ng palasyo mula dyan tungkol sa issue?
Corina, kahit pa kamag-anak, walang sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kinumpirma sa atin ni Palace Press Officer Claire Castro dito sa Cambodia. Kaninang umaga kasi isiniwalat o binunyag ng mga asawang Diskaya ang umano'y mga kurakot o sangkot na kongresista sa usapin ng flood control projects o budget insertion sa mga flood control projects. At isa na nga rito sa mga lumitaw na pangalan ay ang presidential cousin na si House Speaker Martin Romualdez. Pero paalala ng Malacanang at hamon nito sa mga Diskaya magbigay ng pruweba bago mag-name drop. Huwag natin i-isolate na si speaker lang. Marami kasi siyang binanggit. So kung sino man po dyan, kaalyado man, hindi kaalyado, kaibigan, kamag-anak, yan naman po ang sabi ng Pangulo. Kapag napatunayan po kung ano man ang kanilang involvement dito, ito naman po ay maaaring kasuhan. Hindi po ito palalagpasin ng Pangulo. Nanindigan ng palasyo na seryoso ang babala ng Pangulo na walang makakawala sa pananagutan sa ibinulsang pondo ng mahigit 500 billion pesos na para sana sa mga flood control project. Sa ganyan po na meron na pong sinasabi kung sino man po di umano ang mga politikong involved, maganda po ito dahil pinapakita rin po na ibang kababayan natin na ang pag-iimbestigang ito po ay mas makakainam para masupo natin ang korupsyon. Samantala, day 2 ngayon ang state visit ni PBBM dito sa Cambodia. Pinirmahan na ang 3 kasunduan sa pagitan ng Phnom Penh at Manila na nakatutok sa patuloy na pagtaas ng human trafficking cases ng mga Pilipino sa Cambodia. Inamyandahan din ang Memorandum of Understanding on Air Services. Layunin nitong palawakin ang sakop ng Philippine Air Services bukod sa Phnom Penh at Siem Reap Angkor International Airport. Sa ngayon, wala pa ang buong detalye ng naging roundtable business meeting ng Pangulo kasama ang Cambodian business leaders. Pero nananatiling hopeful ang administrasyon na maraming maiuwing trade investments ang Pilipinas ngayon. Corina, balikan ko lang yung flood control issue. Hindi rin daw tututol ang palasyo sa pagbibigay ng witness protection sa mga Diskaya following the request kanina sa Senate hearing dahil mahalaga raw at importanteng mabigyan ng witness protection yung mga individual na nagpo-forward ng impormasyon tungkol sa flood control anomaly. At investigasyon na naglabas ng mga pangalang dapat investigahan. At pagdating naman sa Independent Commission, wala pa rin tayong pangalan mula sa palasyo, pero kinumpirma naman ng Pangulo na hindi galing sa gobyerno o hindi miyembro ng gobyerno ang mamamahala dito. Pagdating naman sa scope ng power ng Independent Commission, ang pinakang sigurado lang ay ang subpoena power nito para raw masigurado na may sapat itong kapangyarihan para mapanagot ang dapat mapanagot. Corina. Okay, aabang kami ng iba pang mga pahayag mula sa palasyo dyan sa Cambodia. Maraming salamat, Ivy Reyes, live nag-uulat mula sa bansang Cambodia. Ilang mga kongresista ang nakaladkad sa flood control scandal matapos kumanta mga Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. At isa sa mga pinangalanan, si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Kausapin po natin siya ngayon. Congressman Teodoro, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Ano po ang inyong inisyal na reaksyon nang marinig ang inyong pangalan na isa sa umano na kinabang sa pamilya Diskaya? Nabigla ako, nagulat ako. Noong una, kala ko nga parang nagbibiro lamang yung nagsabi sa akin dahil sa hinagap ko o idea ay hindi ko inisip na masasabi o mababanggit ang pangalan ko. Kailan ho ba kayo naging congressman? Congressman Marcy, maliban sa 2025? Naging congressman ako noong 2007 hanggang 2016 hanggang June of 2016. Tapos naging mayor ako from after that period hanggang 2025. At nakabalik nga ako ngayon sa Kongreso, 2 buwan pa lamang ang nakakaraan. Yung nabanggit na proyekto doon sa nung aking tinatanong at nililinaw, parang ang proyektong sinasabi nila ay noong 2020, 2021. Ibang congressman ang nakaupo noon. Yung dati naming naging mayor din at chairman ng MMDA. Ang namayapa na po.
Yes. Tama opo, ho? opo. Si Tama Bayani po. Fernando, tama ho ba? Opo, tama po. Tama po. Dahil binabalikan ko po yung naging testimonya ng mga Diskaya, tinanong kasi kung anong merong patunay ang hawak-hawak ng mag-asawa. Ang sabi nila ay meron lang silang parang ledger, kumbaga. Kumbaga, isinusulat lang nila doon kung anong ibinibigay nila, kung kani-kanino, kung let it be a district engineer o bagman ng isang politiko. Ang katakataka po kasi doon, nung tinanong sila, sabi, kailan ito nag-umpisa? Ang pagkaalala ko po, ang sabi ay 2022. Kaya ako po tinatanong kung congressman po kayo noong 2022. Hindi po ako congressman noong 2022, hindi po. Paano kaya kayo nabigyan o yung inyong tao ng kahit na anong pera kung hindi ho kayo congressman noong 2022? Ang sabi nila, ledger nila, nag-umpisa daw 2022, sir. Yun nga rin po ang nagtataka ho ako paano ho mailalagay yung pangalan ko o kaya paano ho ako maisasama doon sa ledger nila kung di naman ako congressman. At ito, hindi naman local project ito, local DPWH project. Kaya nga po, ang totoo, pinapakuha ko po kanina pa ho yung journal o yung minutes ng hearing kanina sa Senate para nga ho mapag-aralan din namin kung saan nanggagaling yung sinasabi na testimonya ng mga Diskaya kanina. Dahil tingin ko it's a false testimony in a legislative hearing. Kaya dapat talaga mapag-aralan itong mabuti. Ako very welcome sa akin na matingnan mabuti ito para naman mapawalang kumbaga hindi naman mapawalang sala dahil wala naman akong kasalanan po at the outset dahil nga yung period na to ay hindi naman po ako nakaupong congressman. Pangalawa, nangyari po ito nung ma-expose ko po yung double funding sa National Expenditure Program natin doon sa mga project ng DPWH. Dahil nga po doon sa pag-expose na yon, binabago po ngayon, inaamyendahan ng National Expenditure Program. Baka may mga nasagasaan po kami o mga naapektuhang mga contractor na may inaasahang mga proyekto na doon sa double entry. Opo. And you're talking about the 2026 NEP. Yes, opo. Yes. Yung lumabas na mga proyekto na nagawa na pero napondohan pa rin po. Yes, dahil kinu-question ko po yun sa distrito ko Dahil may mga project sa distrito ko na popondohan sa 2026 NEP na nakita ko natapos na. Kaya nga ito nga ho, pinababago namin during the budget deliberation that we are having now at the committee level. And eventually, pag pinresinta na for plenary debate, kasi sayang naman po yung pondo, kung paulit-ulit na popondohan yung tapos ng proyekto, bakit hindi i-realign o dalhin doon sa mga project na nangangailangan talagang matapos. Balikan ko lang po yung teorya nyo, Congressman. Ang sabi nyo po, baka meron ho kayong natamaan ng mga contractor dahil nga po sa inyong pagdiskubre nitong double entry sa 2026 NEP na nagawa na po dyan po sa Marikina. Ano ho ang magiging kaugnayan noon doon sa posibleng natamaan ninyo sa naging akusasyon ng mga Diskaya hinggil sa inyo? Pag tinitingnan niyo po yung listahan ng mga naisama na listahan ng mga Diskaya, para bang pinili lang naman ho yung mga pangalan ho Parang may congressman nga po ako nakausap, ganun din po, parang katulad ko ang naging sitwasyon. Kauupo pa lang niya. Yun nga pong congressman na nakausap ko, hindi pa nga po siya mayor bagong congressman pa rin po siya. Ito po yung it's a speculation dahil nga po talagang komplikado, medyo hindi lang mga ordinaryong individual o tao yung sangkot. Kaya parang kung maidadivert nila yung focus na sa tunay na intensyon ng investigation, magiging kapakipakinabang ito doon sa mga taong
tunay na kinalaman dun sa anomalous fraudulent practice po sa Okay. DPWH. Kayo po, meron ho ba kayong planong kasuhan sila? Opo, yun nga po yung dahilan bakit tinitingnan ko ngayon, hinihingi ko po yung kopya ng minutes kanina sa Senate hearing para makita namin talaga yung statement na ibinigay po doon sa testimony sa hearing kanina. Maring perjury nga po ang maging kaso dahil nga ito'y under oath yung mga sinayahayag na statement. Mhm. Congressman, ang mag-asawa po ay naglahad na nga po at naglakas loob gaya ng sabi ng ilang mga senador na magsiwalat ng mga pangalan ng ilang politiko. At kaakibat nito ay ang posibleng paghingi po ng proteksyon sa gobyerno. What are your thoughts on that? Dapat hubang bigyan sila ng proteksyon? Under the State Witness Protection Program natin, ang pwedeng mabigyan po ng protection yung pinaka-least guilty. So ito, titingnan mabuti, susuriin mabuti kung sila nga po yung least guilty ho. Ako naman, open naman po ako dun sa mga State Witness Protection Program natin para makatulong talaga. At dapat yung mga pahayag na ibibigay ng mga state witness natin ay dapat hindi under duress o kaya hindi yung for political purposes ang mga statement na makukuha sa kanila. Hindi nagagamit ng mga ilang individual din. Palagay niyo ho ba yung kanilang naging salaysay ay dahil for political purposes? Ang totoo, nangyayari naman talaga sa ngayon parang puro politika nga Kaya nga dapat maging mapanuri tayo Kaya nga yung mga hearing na sinasagawa ngayon sa Senado, kaya may mga paglilinaw sila may mga cross-examination silang ginagawa o pagtatanong, paghingi pati ng mga ebidensya o mga dokumento. Kaya nga kung nabanggit, halimbawa ang aming mga pangalan, dapat may kaukulan din namang mga patotoo o patunay para sa ganon maging patas, transparent, accountable yung pagdinig na ginagawa. Bago na po ang liderato ng Senado, meron hubang umuugong din na kudeta sa Kamara? Kung ano po yung naririnig ng marami sa atin, ganun din po yung pinag-uusapan dito sa loob ng Kongreso po. Kaya nababanggit ko nga, yung mga hearing na yan, yung mga pagdinig na ngayon, parang naging politika po talaga ang nagiging batayan. Ang politika naman po dapat yung para sa tao, yung may pananagutan po. Hindi naman ibig sabihin ng politika masama na pero kailangan talaga nailalahad yung katotohanan po. So, Congressman, follow-up lang po. So, meron ho talagang umuugong dyan sa House of Representatives na change of leadership? Hindi namang malakas na malakas po. Bulong. May bulong lang po. Pero ako po hindi ko naman sasabihin totoo yun. Hindi ko sasabihin totoo dahil ito po talagang ang nakakaalam lang po nito yung leadership of the House saka yung aming mga namumuno rin ng opisyal dito sa Kongreso. Ako naman po kababalik lang po. Dalawang pa lang po akong congressman po. Kaya kung ano man po yung narinig ko, talagang chismis lamang po sa ngayon niyon. Mm-hmm. Sa palagay niyo ho ba, kailangang palitan ang liderato dyan sa House of Representatives? Collegial body po ang Kongreso ang House of Representatives po talaga makakapagsabi lamang po talaga yung majority po. At ito po naman po ay pag dumating ang panahon, pag-uusapan po talaga ito ng majority po. Maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din po sa pagkakataon po at sana po pakiusap ko nga po sa ating mga kababayan maging papanuri po, lalo na maraming disinformation nangyayari ngayon at tanungin po natin ang mga motibo ng mga nagpapakalat dito. Salamat po sa inyo. Thank you, Mabuhay Sir po. Marikina, 1st District Representative Marcy Teodoro.
Nasa sentro rin ngayon sa usapin ng korupsyon si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siya raw ang pasimuno sa umano'y budget insertions. Pero bago maging opisyal ng gobyerno, sino nga ba si Cabral? Alamin sa agenda report ni Hannah T. Ginisa si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa di umano'y pag-zero budget sa flagship o priority projects ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang halimbawa ang road networks at interlinked bridges sa bansa. Napupunta raw kasi ang pondo ng mga ito sa mga proyektong tila pinagkakaitan ng iilan, tulad ng mga umano'y guni-guning flood control project. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek, kaya namin pinopoint out ito. Sagot ni Cabral, baka si dating Secretary Manuel Bonoan ang makakasagot nito. Pero si Cabral ang nakatoka sa infra-planning ng ahensya kasama ang PPP projects nito. Nakilala si Cabral sa pagiging kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng DPWH. Nitong weekend, lumitaw na si Cabral ang lumapit sa staff ni Senator Tito Soto para sabihing magsingit ng gustong isingit sa 2026 national budget. Ayon yan kay Senator Ping Lacson, na kalaunan pinatotohanan din ni Soto. Sabi ng isang insider sa politiko, ikinagulat daw ito ng mga taga-ahensya dahil masunuring professional si Cabral. Low-key pa raw si USEC at may pagka-good soldier ang work style niya. Dati na rin siyang namuno sa termino ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson noong Aquino administration. Retained din siya sa pwesto sa termino ni na Senator Mark Villar at kakaresign lang na si Manuel Bonoan. Pero nalagay sa floating status noon si Cabral sa panahon ni dating Acting Secretary Roger Mercado dahil sa di umano'y funding error sa panahon ng Bagyong Odette. Kilala sa modest lifestyle si Cabral ayon sa source ng politiko dahil sa di umano'y pag-iwas nito sa flashy jewelry. Pero may isang pagkakataon umanong spotted siyang nakasuot ng Valentino shoes na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Base rin sa paghahambing ng BNC sa ilan niyang footages noong 2019 at 2021, noticeable ang pagbabago sa facial features ni USEC pero wala pa siyang komento tungkol dito. Respetado rin ang academic record ni Cabral. Isa siyang licensed civil engineer na may doctorate sa business management, public administration at urban and regional planning. May master's pa siya sa business and strategic economics. Noong 2021, ginawaran siyang professorial chair sa engineering science and technology sa PUP. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Kongreso tungkol sa di umano'y insertions sa 2026 budget proposal ng DPWH. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Pinatatawag na ng DOTR ang dalawang dating DPWH engineer na gumamit ng peking driver's licenses para makapasok sa mga kasino. Una nang inamin ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na may pangalang Joseph Villegas ang kanyang fake ID. Marvin de Guzman naman ang nakalagay kay Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Base sa investigasyon ng LTO, wala itong inisyu ng mga lisensya sa mga naturang pangalan. Inatasan na ng DOTR ang ahensya na maglabas ng show cause order at magsumite ng report sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagsalita na si La Union Congressman Paulo Ortega kaugnay sa aligasyon na pinambili ng boto ang mga kickback sa maanumalyang flood control project sa kanyang lalawigan. Tikom naman ang isa pang congressman ng La Union na si Dante Garcia. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ipinagkibit balikat lang ni La Union 1st District Congressman Paulo Ortega ang aligasyong talamak ang vote buying sa La Union noong nakaraang eleksyon dahil sa kickback sa flood control projects. Wala po akong issue sa district ko ng vote buying nung nakaraang eleksyon. Siyempre po, normal po sa politika na magbabato sila ng accusations. Base sa sumbong sa Pangulo website, pang-14 ang La Union sa mga lalawigan na may pinakamaraming flood control projects. Sa distrito ni Ortega, halos 2 bilyong piso ang nailaang pondo.
Walang ghost projects, wala pong substandard. Meron pong minor repairs na nasira po nung bagyong Emeng, pero one in Luna and one in Bacnotan. Minor repairs lang naman po siya sa dalawa na river control natin. Nananatili namang tikom ang bibig ni La Union 2nd District Congressman Dante Sotelo Garcia sa issue. Ilang beses nagpadala ang Bilyonaryo News Channel ng mensahe sa kanya, pero hindi siya sumasagot. Base sa sumbong sa Pangulo website, higit 9 bilyong piso ang pondong inilaan para sa mga flood control project sa distrito ni Garcia. Pagbubunyag ni Senador Ping Lacson, halos 1.6 billion pesos ang inilaang pondo para sa bayan ng Nagilian at Bawang. Wala ang mga ito sa National Expenditure Program, pero tumubong parang kabute sa 2024 budget. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Base sa Securities and Exchange Commission registration, ang Silver Wolves ay nakabase sa Lapas Abra at pag-aari ng isang Moises Tabukol. Ang MG Samidan Construction na isa ring natukoy na sangkot sa ghost projects ay mayroon ding mga proyekto sa distrito ni Garcia. Bakit wala pong nagre-reklamo? Wala nagre-reklamo dahil takot sila lahat sa kanya dahil nga yung reputasyon niya. Naniniwala mga taga-La Union na ito ang pinanggalingan ng pinambili ng boto sa nagdaang halalan. Nasa 5,000 piso raw ang bayad sa bawat botante ng La Union noong nakaraang eleksyon. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Bilyonaryo News Channel. Humina raw ang bentahan ng luxury brands pati ang fine dining dahil sa corruption scandals. Nagpipigil daw kasi ang mga pamilya ng mga politiko at contractor. Alamin kung totoo ito sa Agenda Report ni Sujin Kim. Viral sa social media ang pag-flex ng tinaguriang Nepo babies ng luxury brands na siya namang binatikos ng netizens dahil sa issue ng kickback sa bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects na iniuugnay sa ilang personalidad na may personal na ugnayan sa kanila. Dahil dito, umugong ang balita na humina ang sales ng mga luxury brand, pati ang dining dahil iniiwasan na raw ito ng mga politiko. Pero agad naman itong binasag ng ilang ekonomista at industry experts. Ayon sa PIDS, maliit lang ang impact ng kanilang spending sa overall luxury demand. Anya, karamihan sa demand ay galing sa actual high-income individuals, digital-savvy customers at tourists. Pero babala ni Rivera, maaaring magkaroon ng mas malaking reputational damage sa mga luxury brand kung magtutuloy-tuloy ang pag-uugnay dito with public funds. Anya, baka mawala raw ang aspirational appeal dahil magiging concerned ang buyers sa optics at ethics nito. Sa stock market, kapansin-pansin ang pagbaba ng SSI Group na may hawak ng Prada, Gucci at Hermes mid-August. Pero paliwanag ng mga analyst, nananatiling mahina ang overall consumption. Demand for discretionary, especially high-end goods, remain to be muted as of the moment. Pero nakikitang makakabawi rin ang consumption pagdating ng holiday season. Para sa Agenda, Sujin Kim, Bilyonaryo News Channel. Panukalang pondo ng Office of the President lusot na sa House Appropriations Committee. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sumalang sa intense grilling si Health Secretary Ted Herbosa sa Kamara. Lumutang kasi ang ilang issue gaya ng questionableng paglalaan ng pondo ng DOH at umano'y maanumalyang kontrata ng ahensya sa Northern Mindanao. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed 2026 budget ng Health Department, isiniwalat ni Misamis Occidental Congressman Sancho Fernando Uaminal ang umano'y anomalya sa DOH Region 10. The license presented by Itaha Builders Incorporated is fake, counterfeit, false, and fictitious. The license presented by Itaha Builders does not reflect the specific particulars on our records and the license we have issued. Sa kabila nito at ng mababang kalidad ng proyekto, binayaran pa rin daw ang kontratista. Para kay Uaminal, isa itong garapalan at sampal sa taxpayers. Ang PCAB mismo ang nagsabi, niloko kayo. Ang kontraktor umami na po, pasensya, niloko ko kayo. Pasensya, fake yung sinabit. Kasi umami na siya in the affidavit. But anong ginawa ng DOH Region 10? Okay lang, bayaran ka namin sa nagastos mo. I'll commit to pursue the legal actions necessary regarding this evidence that you have put forward on falsification, and then even the payment we will review if that's a valid payment. We'll ask our legal, and I will promise to actually go in after this. Kinwestiyon din ang matagal na pagkakaantala ng emergency allowance para sa health workers. Marami kasi ay hindi pa rin daw nababayaran. 4 na taon na ang lumipas matapos ang COVID pandemic. Ang ilan naman, ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, nakuha lang ang allowance matapos ang paulit-ulit na protesta. Humirit din si dating Health Secretary at House Deputy Speaker Janet Garin tungkol naman sa di malinaw na pagpaprioridad ng DOH sa kanilang budget. Nagtataka raw siya kung bakit milyon-milyon ang inilaan para sa research funds at international donations, habang ang mga ospital sa bansa ay hirap na sa dami ng pasyente, lalo na ngayon na ipinatutupad ang zero balance billing policy. Isa sa tinumbok ni Garin ang $10 million grant sa World Health Organization Regional Secretariat. Bakit hindi na lang daw gamitin ang pondong ito sa mga ospital at frontline services? Paliwanag ni Herbosa, sa capacity building at mga programa sa bakuna napunta ang pera. Even if it's 570 million, which is $10 million, is still a big chunk of money na idodonate natin sa labas, samantalang tayo ay hirap na hirap. Nagsalita rin si Garin para sa iba pang kongresista na may hiling sa DOH na pondohan ang kanilang health facilities and programs. Ang mga ito anya ang dapat unahin. May ilang alokasyon din na nakikitang pwede nang direktang ibigay sa mga LGU para agad na mapakinabangan ng mga tao. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maupo si PBBM, natanong ang Office of the President sa budget hearing ng House Appropriations Committee. Hinarang kasi ng minority bloc ang motion na itigil na ang deliberasyon sa ngalan ng parliamentary courtesy. Mayroon kasi silang gustong linawin kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sa deliberation ng 2026 budget ng Office of the President, hindi pinalagpas ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang pagkakataon para tanungin si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa kanyang naging pahayag laban sa Kamara. There are pressing issues which we need to be clarified na napaka-importante na maliwanagan ng taong bayan. Dahil 2 days ago we received may nakita tayong statement in the media at saka from the Office of the Executive Secretary. Nandito na siya ngayon, kaya gusto nating tanungin siya. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. We do not intend that to rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement.
Tila kumambyo ito sa nauna niyang pahayag na clean your house first. Kalaunan ay na-terminate din ang budget deliberation with 56 affirmative and 5 negative votes. 27.362 billion pesos ang proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 72.19% sa kanilang 2025 appropriations na 15.846 billion pesos. Ani Bersamin, malaking bahagi ng kanilang budget ay ilalaan sa 2026 ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Gumagawa ng ingay ngayon ang isang bagong pangalan sa local car scene. Hindi lamang nagbebenta ng sasakyan ang Link & Co. ni bilyonaryo Romel Sitin, it is also driving lifestyle and community. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Mula sa global partnership ng Volvo at Geely, nabuo ang Link & Co., kung saan pinagsasama ang Swedish engineering at Chinese innovation. Dito sa Pilipinas, ang luxury car brand ay dinala ng United Asia Automotive Group ni bilyonaryo Romel Sitin. At kahit bago pa lang sa lokal na merkado, positibo ang tingin ni bilyonaryo heir Timothy Sitin sa momentum ng brand, hindi lang sa sales pero pati sa lumalaki nilang community. Enter Link Ops, a global first initiated right here in the country. We don't want to just talk about cars. We want it to be a lifestyle wherein we can connect with the community that we have. And I think we're very lucky that we have a really nice community to connect with. Ginanap ang kauna-unahang Link Ops sa Carrera Showroom sa Alabang, kung saan nagtipon-tipon ng Link & Co owners and fans to share stories, check out cars, and just enjoy the vibe. Those are ambassadors. Those are our biggest advocates for the Link & Co brand. We want to continue to take care of them, join them on this journey of growing the Link & Co brand. And we're very excited to see where this will take us moving forward. Isa sa mga highlight ng event ay ang sleek and powerful 08 TMP, Link & Co.'s brand new plug-in hybrid SUV. Ayon kay JJ Barles, product planning manager ng Link & Co., maganda ang feedback sa modelo. At the same price of a mainstream CSUV, you would get a premium DSUV car. So it's very premium at the same time value for money. Spotted sa event si Dato Kevin C. Limhoco, founder ng C Magazine at ngayon ay Amir Bahar of the Sultanate of Sulu. A longtime advocate for electric vehicles, he's been driving and supporting EVs and alt-fuel rides since the early 2000s and even helped shape Philippine laws around EVs. The first vehicles were electric. They did not use combustion engines. It started with electricity first, but then the problem then was that the batteries, even then, that was the problem, is harnessing the energy. And so the new technologies now are being able to handle that, hold this energy, and be able to charge quicker. At ngayong dumarami pa ang car brands sa merkado, sabi ni Datu, consumer ang panalo. May parating pang mga Link Ops sessions this year na layong makipag-connect sa mga customers, owners at fans. Hindi lamang ito limited sa Maynila dahil plano nilang dalhin ng Link Ops sa mga probinsya sa darating na taon. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Drug war, whistleblower Royina Garma tetestigo raw laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Biyaheng abroad ulit si retired colonel or police colonel at former PCSO chief Royina Garma, isang araw lang matapos umuwi sa Pilipinas mula Amerika. Kilalang malapit si Garma sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tetestigo raw siya sa ICC laban kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi nagtagal sa Pilipinas si retired police colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, umalis muli ito ng bansa para kitain ang International Criminal Court representative sa Malaysia. Tetestigo raw si Garma laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. As we speak, she's with them right now, with the ICC people in Malaysia. I think she has agreed to be a witness, according to Senator Sonny Trillanes. I've been working with Senator Trillanes because we have no real official relationship with the ICC except for the fact that we protect the witnesses who are here, who may be the subject of an ICC request. Umuwi si Garma mula Estados Unidos Sabado ng gabi matapos ma-deny ang kanyang asylum application doon. Pero ayon sa Bureau of Immigration, mag-aalas 11 nitong linggo ng gabi, lumipad naman siya papuntang Malaysia. Matatandaang naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para kay Garma noong November 2024. Pero bago yan ay humarap muna ang dating PCSO exec sa House Quad Committee investigation sa drug war. I think that she is the highest ranking police officer that can be asked to give a narrative about the drug war, the reward system, and the other parts of her testimony which she already gave before. Sa darating na September 23, magaganap ang confirmation of charges ni Duterte para sa hinaharap na crimes against humanity sa ICC. Sa tingin ni Remulla, hinahanda na ng ICC si Garma bilang isa sa mga ihaharap na testigo roon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pinabubura na ng CICC ang harmful content sa social media. Isa ito sa kanilang mga hakbang para sa safer online space. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Zero tolerance. Yan daw ang polisiya ng Department of Information and Communications Technology pagdating sa harmful online content. Ani DACT Secretary Henry Aguda, ipinag-utos na nila ngayong araw sa iba't ibang social media platforms at online service providers na maging proactive sa pagsawatan ng mga ito. Kabilang dyan ang social media posts patungkol sa illegal online gambling, online scams, fake news at deepfakes. Pero aminado ang kalihim na malaki ang hamon sa ahensya, lalo na sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pagdating sa regulasyon ng mga harmful content. Una, malaking problema ang tuluyang pagsawata ng mga grupong pasimuno umano sa illegal online gambling at online scams dahil karamihan daw sa mga ito nasa ibang bansa. Ikalawa, tila isang malaking usapin pa rin kung papaano ang regulation ng fake news habang kinokonsidera ang iba't ibang community standards ng bawat social media platform at ang right to free speech and expression. I think going back to what the Secretary said, if it's defined and if it's debunked na by the competent authorities, then the platform should comply. It's no longer part of freedom of speech to propagate something that's a lie. Ayon kay Secretary Aguda, Facebook ang #1 social media platform kung saan mabilis kumalat ang harmful content dahil sa dami ng users nito sa Pilipinas. Ito rin daw ang dahilan kung bakit kahit mahirap ang regulation sa nasabing site, hindi nila ito basta-basta pwedeng i-take down. Yun na nga yung ayaw namin gawin eh. Dahil pagka in-exercise namin yung powers namin, bukas magtatawagan na lang tayo sa telepono dahil wala tayong social media platform. So meron. Now, ang tanong dyan, gagawin ba namin? For as long as nagko-cooperate sila, wala namang problema. Dumalo sa presscon kanina ang ilang representatives mula sa platforms na TikTok, Shopee at Google. Nagpadala rin ng isang commitment letter ang Meta bilang tanda ng pagsunod sa direktiba ng DICT. Panawagan naman ng ahensya sa publiko, huwag nang i-share o ipakalat ang mga harmful online content na makikita sa inyong mga feed.
Maaari rin daw mag-report direkta sa CACC o DICT para agad na maaksyonan ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Big winners sina Ariana Grande, Lady Gaga, and Sabrina Carpenter sa MTV VMA's Video Music Awards this year. Ariana won the top prize na Video of the Year for Brighter Days Ahead. Siya rin ang nakakuha ng Best Pop Prize. As for Lady Gaga, she beat VMA favorites Taylor Swift and Beyoncé to claim Artist of the Year, while Sabrina Carpenter won Best Album for Short and Sweet. Song of the Year naman ang hit collab ni Bruno Mars and Blackpink's Rosé na Apata, while Mariah Carey was honored with the Video Vanguard Award, her first VMA ever. I can't believe I'm getting my first VMA tonight. I just have one question. What in the Sam Hill were you waiting for? Thank you, MTV, for playing my videos. And to my fans, the Lamely, I love you so much. And by the way, my new album, Here for It All, is out in 2 weeks, September 26th. Thank you, Gamma. Love you. Good night. Ginanap ang prestigious event sa New York. Angelina Jolie graces the Toronto International Film Festival. Naroon ang Hollywood superstar for the premiere of her latest film, Couture. Bida rito si Angelina as a film director navigating the Parisian fashion industry while dealing with a serious medical diagnosis and divorce. May personal connection ang aktres sa pelikula because she herself underwent a preventative double mastectomy in 2013. That's after learning na high risk siya of breast cancer. I think it sheds a lovely light on certain aspects that are often kept in a very shallow place in discussion. So I'm very happy for that. 12 ng aso sa California ibinida ang surfing skills for a cause. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan palabas ng Kalayaan Avenue. Light naman ang kabilang lane. Isang makasaysayang yugto ang binuksan sa pagsisimula ng 50th season ng PBA. Ipinakilala na ang tatlong bagong mukha ng liga na tinaguriang Golden Three. Alamin kung sino-sino sila sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Nanguna si Jeyo Chu bilang first overall pick ng Terra Firma Jeep na nakikita magiging sandigan ng kanilang muling pagtatayo. Ayon kay Chu, isang malaking pribilehiyo ang mapili bilang unang pangalan sa draft na babawiin niya sa pamamagitan ng maraming panalo. Idinagdag pa na inspirasyon ang makalaban ng idolo niyang si Jun Marfajardo. Sa ikalawang pick, bit-bit ng Converge Fiber Xer si Juan Gomez de Leaño na agad nagpahayag ng ambisyong makapaghatid ng kampyonato. Buwang kumpiyansang ang kininito sa pamamagitan
ipinakita ng mga batang bituin ng Fiverr Xers na sina Justin Baltasar at Justin Arana. Espesyal din ang pagkakataon na makalaro laban sa kanyang kuya Javi na isang matagal ng pangarap ng magkapatid. Give the team a championship, honestly. It's a difficult task, especially in the PBA. But I think we have all the pieces, and especially from the management, our coaching staff, and especially the players. Ang third pick na si Dal Panopio napunta sa Blackwater Bossing. Like I said, I mean, there were so many feelings. There was just one feeling involved. I was happy. I was excited. I was nervous. I was about to cry. I don't know. I mean, it was a particular bunch of a lot of emotion, and I'm so grateful to be in this position right now and feel this type of way. Kasama si Cedric Bearfield, nakikita ni Panopio ang pagbuo ng bagong henerasyon para sa bossing. Ang Golden Three ang inaasa magiging muka ng bagong panahon ng PBA. Para sa agenda, Sus Valdez, Abante. 90s kilig and nostalgic feels ang dala ng concert tour ng South Border sa Australia. Here's a look. South Border making waves in Australia. Nasa bansa ang iconic OPM band for their Down Under Tour 2025. And their first stop, Sydney Olympic Park, where all the batang 90s sang along sa kanilang timeless hit, Kahit Kailan sa Coliseum Theatre. Sa Adelaide Town Hall naman nagperform ang banda sa South Australia. Roller coaster of emotions ang hatid ng Rainbow, Ikaw Nga, and a heartfelt Love of My Life. Front act ang Garahe Band na ipinagmamalaking talent ng Adelaide. They then performed in Brisbane with the same energy and crowd partying and singing. Anila, this is closest to home. Tuloy ang Down Under Tour sa Wellington to New Zealand on September 12, Melbourne sa September 14, at sa Perth on September 19. Bida ang galing ng Pinoy sa isang art exhibit sa Paris, France. Ang pasilip sa kanilang obra sa agenda report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. 22 Pinoy artist mula sa lungsod ng Maynila at Paris ang nagpamalas ng kanilang obra maestra sa isang sikat na international art gallery sa Paris. Very proud to be with this artist from UST alumni, and of course my co-artist from Paris based. We are 7 artists who are included in this exhibition. Ayon sa isa sa mga organizer, naging matagumpay ang collaboration dahil naipakita ng bawat artist ang kanilang husay sa sining. It was good, really. It was good. And we enjoyed everything. You know, it brought us the best of the Filipino artists and some participants from the University of Santo Tomas. But the best is we got well together. Ito ang unang art exhibition sa Paris na naging panauhin ng bagong talagang ambassador ng Pilipinas sa France na si Eduardo De Vega. Well, first of all, sabihin ko, proud ako sa mga artists natin dito na nakaka-exhibit kasi nga, maganda yung title, Amis. Paria Mani, Mania Pario. Kasi, ibiro mo nasa France tayo. Tapos nakakapag-exhibit Philippine artists. Kung makita nyo, iba-ibang theme, iba-ibang styles, lumalabas yung richness ng Filipino art, no? May kanya-kanyang istorya ang mga obrang nakasabit sa exhibition, tulad ng isang painting na naglalarawan ng buhay na isang OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng naiwang pamilya sa Pilipinas. Tampok din ang still life pastel painting ng mga prutas tulad ng balimbing, singkamas, clementine at kasoy, maging bulaklak ng gumamela at bamboo stalk. Meron ding abstract, mixed media, contemporary, photography at tribal fashion headdress. Ang Vernissage ay nagbukas noong September 1 at ang Finissage ay ngayong September 8. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. In the US, kakaibang talent ang ibinida ng mga aso hindi sa kalsada, kundi sa beach. Over 50 dogs ang nag-participate sa 20th Annual Surf Dog Surfathon sa Del Mar, California. This is the world's longest-running surf dog event, which aims to raise funds for the Helen Woodward Animal Center. Winning the competition this year is a pit bull named Faith. 13 years of doing this here. Never thought just me going out having fun with my dog would
brings so much joy and fun to everyone else, helps raise money. It's just, it's been an amazing journey. Started back in 2013, never thought it would go this long. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Wow, what a historical day. What a Talagang day. biglang gumanon ako sa camera. Ayan. Bakit? Ayan ang angulo ko eh. What a historical day, Ganun Pinky. ba? Oo, grabe dami nangyari. Hindi ka ba nasya-shock? Tutok na tutok ako sa nangyari kanina. Although, may chismis na talaga na magkakaroon ng palitan sa Senado, napatotohanan. Anong oras? Mga 2 o'clock, 3 o'clock Nauna siguro. na ang bilyonaryo dyan. Oo, kahapon pa, hindi ba? Oo. Sa pagkakaalam ko. At saka siyempre, yung mga pangalang lumalabas, ang sabi naman namin ni Pinky kanina, sa mga panahon ngayon, madali lang magsabi ng pangalan. Pero mahabang proseso ang pagpapatunay kung yan ay totoo o hindi. In fact, yung mga ibang senador tinatanong, meron ka bang ebidensya? Paano ka naman magkaka-ebidensya sa ganun, di ba? Siyempre, Correct. walang paper trail yan. Kaya ang sabi nung mag-asawang Diskaya, meron silang ledger. Pero tama yung sinabi mo, paano mo naman, kumbaga, who are you going to believe? It's somebody's word against the other person who is being accused, right? Unless may trail. Oo. Oo, parang isabong din yan eh. Oo, pero sa panahon ngayon, paanong trail? Parang parang panahon ni Janet Napoles. Oo. Oo, pero titingnan natin kung hanggang saan. Depende sa katibayan ng problema. Alam mo, pag nabanggit yung pangalan mo, parang ikaw pa ngayon ng di ba? Defensive. Oo, ikaw pa yung defensive. Pagka sinabi mong hindi totoo, ay defensive. Alam mo yung ganun. Pero syempre, ang mga pangalan po natin pinag-iingatan nating mabuti. Okay, so Willard, nasaan na si bagong Senate President Tito Soto? Corina, mukhang nakalis na sila dahil sandali lang nagtagal yung Senate session at yung leadership change lang talaga yung pinag-usapan kanina. Tama yung sinabi nyo, sa dami nang nangyari ngayon, may tawag ang mga Senate reporters dito. Nalunisan daw sila, naisahan daw sila ng Lunes, parang Friday feels na sa dami nang nangyari. So, within the next few days, abangan daw nila kung may magbabago ba sa ihip din ng hangin dahil bagong SP, magbabago din kaya yung posisyon ng Senado pagdating doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So hihintayin din natin ang magiging development kung ano ang magiging sagot ng Supreme Court dun sa motion for reconsideration, dun sa pagkakabasura, dun sa impeachment case. Ayan, so mga Senate Committee chairmanships, kung magbabago din ba ang chairman ng Blue Ribbon Committee, may iba ba? At sino ang inonominate na minority leader? Yan, mangyayari yan in the next few days. Yun nga yung gusto kong malaman kanina. Kung nagkaroon ng change doon sa Blue Ribbon Committee chairmanship. So wala pa, no, Willard? Ano pa lang? Majority Wala Floor pa, Leader Pinky, si Senator Miggs at pro tempore si Senator Ping Lacson. Tama. Yes, pero may mga sinasabi yung mga sources na hindi kasama yung chairman ng Blue Ribbon Committee sa mga bumoto kay bagong SP Tito Soto. Kaya inaasahan na magkakaroon ng leadership change din sa committee na Blue Ribbon. Lalo na very important yung committee na yan, Pinky. Yan yung mga kaabang-abang sa next few days. Tsaka alam mo, Pinky, iniisip ko rin, hanggang kailan kaya yung kasi 14 na contractor yan. 14 na contractor. Mauubos ang mga pangalan niyan, di ba? Baka dapat nga talaga magkaroon na ng special body just for that. Tama. Right? Yung tinatawag nilang independent commission to look into independent this. commission. Because otherwise, hindi na matututukan ng mga legislators yung iba pang problema ng bayan. Although this is one of the biggest. Tsaka yung sinasabi mo, magkakaroon din kaya ng Ng ano? ng palitan ng liderato sa Congress, sa mababang kapulungan. Tingnan natin. Sabi nga Exciting nila, week. you can't tell. At aabangan natin yan. Willard, thank you. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Mula sa Senado, ako po si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.